Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay arawng linggo. Gagawa po tayo ng real talk guys about sa ating business. Alam ko maraming naghihintay sa ating vlog kasi po dumadami ng ating mga partners. Kanina po, ang bisita po natin ang ating isang partner doon sa Southern Cebu, yung Tuktugaok. Ang ganda po ang kanyang setup ng ano guys, yung lechonan niya, gamit niya ay oven. Napakaganda po pag oven. Actually, hindi naman natin in-encourage lahat na you have to use charcoal griller o uling. Depende kasi yan sa area nyo. Kung yung area yung palagyan nyo ay halimbawa malapit sa mall or sa loob ng mall, syempre oven yon, oven ang ating gagamitin. Kahit sa labas naman, kasi alam mo nyo no, ba, yung very common, nandiyan naman yung chokes, oven din naman yon. At napatunayan din natin na yung ating lechon manok din ay masarap din kung ito lulutuin natin sa oven. Dahil noong una pa, siguro mga 2 to 3 years pa na ako sa business na ito, pumasok tayo sa mall and then meron tayong outlet doon na oven yung ginagamit. No? So, halos di magkalayo lang naman ang expenses sa kuryente versus uling. Noon, mga 2012-13, yung monthly natin sa ating oven, pagluto ng lechon manok using oven ay nasa 2 to 3,000. And then, yung sa uling naman, using uling sa isang outlet, siyempre meron ka rin ng mga freezer. Minsan nga, mas mahal pa yung uling lumalabas dahil depende sa area nyo. Meron nga Katbalugan, yung isang partner natin doon. Tag 500 daw yung uling, di ba? So, napakamahal. So, depende yan sa area kung mahal ba ang iyong gasto sa pagluto ng manok kasi depende yan. Kung uling yung gamit mo, tapos mahal naman yung uling, and then oven ang gagamitin mo, and then halos magkapareha lang. So, depende yan kasi ang choice ng mga tao din, yung lasa. So, ang iba kasi naman ngayon dahil mayroon ng mga chokes. So, naasana na rin sila sa oven. Dati kasi nung karamihan talaga, pag nasa labas ka, bumibili ng lechon manok, karamihan ay uling grilled. Baga, uling talaga ang kasanayan pag bumili ka ng lechon manok sa labas. And then, pag pumasok ka sa mall, bibili ka ng lechon manok doon, syempre, naka-oven. Ma-differentiate mo naman siya kung ito ay galing sa oven or luto ng uling griller kasi yung taste niya talagang mapansin mo doon pag uling ay parang may smoke taste. And then yung sa oven naman, wala, pero yung lasa halos magkapareha nga eh. Tapos yung napansin ko pag 'di ba pag oven gagamitan niyo naman ng steam yan, sa ilalim lalagyan ng tubig, 'di ba? So juicy pa siya. Kung sa oven mo 'yun niluluto, pag tama yung tama yung cooking time mo, juicy din siya kasi sa ilalim kasi may steam, hindi katulad talaga sa uling na sa baba puro uling lahat. Unlike dun sa oven na using LPG or kuryente, may steam pa rin sa baba. So hindi siya masyadong grilled dahil nga sa tubig. Kumukulo yun siya tapos nag-create yun ng moisture sa isa rin sa nagpapaluto. So, ganda din ang luto. Actually, walang problema kung gagamit din kayo ng oven. Depende yan sa setup nyo. Yun nga, ang advantage dun sa oven ay yung malinis tingnan dahil nga yung uling kasi, ang alikabok noon, tumidikit sa ating mga gamit sa loob sa lechonan. So, halos kailangan talagang araw-araw ka maglilinis din dahil madaling mangingitim ang inyong mga gamit. And then, sa oven kasi, punas lang kayo ng punas kasi wala naman kayong uling na hinahawakan. Tapos, yung griller nyo naman ay hindi wala namang kadina na nagkaroon ng asyete. So, talagang malinis. Yung oven lang naman kasi, yung iba na mamahalan,
And then, kung masira, isa din yan disadvantage. Kung hindi kayo master sa pag-ayos sa oven na yan, maghintay pa kayo kung kailan darating yung technician nyo. So, halimbawa, kung sa isang outlet, isa lang yung oven nyo, pag may problema, may stop ang inyong operation. Kung mapansin mo sa mga outlet ng gumagamit ng oven, dalawa talaga ang kanilang ginagamit. Kasi yung isa, reserva, then at the time na malakas din ang season ng kalakasan, like December, ganon, pwede yung dalawa gagamitin. Meron din kayong warmer. Okay din ang setup. Para rin parang sa akin nga, parang mas malinis nga dahil nga oven. And then, so naturally, cooling yung gamitin nyo, talagang medyo messy nga dahil sa cooling. So, yun na naman ang disadvantage pag cooling yung gagamitin nyo. Pero sa pagluluto, halos magkapareho lang. Pero ma-differentiate nyo dahil nga sa aftertaste na smoke. Kasi yung iba kasi, naghahanap talaga ng griller na charcoal. So, hindi naman natin yan nire-recommenda. Kung gusto niyo talagang oven, okay rin, pwede rin naman. Gamit kayo ng oven. Pwede lang naman yan sa pag-start nyo. Pero sa akin, yung gamit natin since nasa mga outdoor, kumbaga, sa mga kalsada tayo, sa mga highways, so yung ginagawa natin, yung gamit natin ay cooling. Pag papasok tayo ng mga mall, siyempre, oven talaga yon. Okay? So, kanina, pumunta kami doon sa Tugaok. Yan, nakita niyo yan ang kanyang pwesto. So, sa yan, sa harapan ng, hindi naman sa totally mall, yung uso ngayon na mga parang atrium or maliit lang na siya mall. Okay na rin. So, parang nakalagay siya sa drive-thru. Then, pinuntahan din kanina namin si Don Franco dahil mayroon na rin siyang i-open na bagong outlet. Tayo yung gumagawa sa outlet niya dahil nung una, tayo rin yung tumulong sa kanya sa pagpagawa ng yung unang outlet niya. And then, ngayon, mayroon na siyang pangalawa. Tayo na rin naman kasi suporta tayo kasi nandito lang naman kasi sa Cebu. Kaya, pati yung paggawa sa outlet, kami rin yung gumagawa. Hindi naman lahat na mga panday ngayon ay alam nila kung paano gagawin ang mga setup sa lechon house. So, since tayo ay matagal na rin ito, since yun ating business, pati yan ngayon, except doon sa mayroon na tayong griller, gumagawa tayo, mayroon tayong injecting solution. Ngayon, pati paggawa ng outlet o pag-setup ng outlet, tinatanggap na rin natin tulong sa ating mga partners kasi ayun nga, sinasabi ko, hindi lahat ng mga karpentero ngayon marunong mag-set up ng griller. So, kahit pa titingnan nila, hindi naman, lalo na sa pag-install ng chimney, talagang paano yan, kung sanay na yung panday, madalit na lang. Pero kung wala pang background sa paggawa ng chimney, mahirap. Kaya, pati yan, tinatanggap natin na kami yung gagawa. Basta, maabot lang natin dito. Sa Cebu, mayroon tayong Bohol. Siguro sa Dumaguete, ganon. So, okay lang guys kung mayroon kayong mga tanong about sa pag-setup. And then, kung gusto nyo kami mag-setup, basta maabot na kayo namin, pwede po tayo tulong sa inyo sa pag-setup na inyong mga lechon house. At bago tayo patuloy, shout out kay Sir Maiko Graba. Sir, meron lang akong kunting tips sa mga baguhan sa negosyo. Ang daming rason kung bakit nag-failed ang isang business. Every vlog natin, kukuha tayo ng isang example kung bakit nag-fail ang isang business. So, depende sa anong mapag-usapan natin, mas maganda yan, maging topic natin every time meron akong vlog. I-insert natin yan kung bakit nag-fail ang isang business. So, ngayon, i-discuss natin ang isang rason kung bakit nag-fail ang business ay yung lack of plans. Kumbaga, kulang sa pagplano. Ano ba yung mga plano dapat nagagawin sa isang negosyo?
So regardless kung anong business na ang ipapatayo nyo, kailangan talaga magkaroon kayo ng plano. Kaya nga sinasabi, if you failed to plan, you plan to fail. Okay, so kailangan talaga every time gagawa tayo ng business, mayroon tayong mga plano. So for example, nandito tayo sa lechon manok business, ang gagawin natin ay magplano bago mag-open ng negosyo. Ano bang mga kinakailangan natin sa pag-open ng ganitong negosyo? Number one, syempre, sa mga baguhan lang kasi, dire-diretso lang silang nag-franchise, dire-diretso lang silang nag-formulate ng kanilang timpla na mayroon lang silang napanood sa YouTube, and then kagad-agad nung natikman nila sila nung yung luto, open kaagad ng outlet, gumasto sila ng outlet, gumasto sila ng mga griller, di nag-study. Kumbaga lack of plans, yun lang, dire-diretso lang, wala sa plano. Ang nangyari, nag-fail. Isa yan sa mga ginagawa ng mga negosyo kung bakit nag-fail. And then, yun nga, so nakita nila doon sa YouTube yung mga tinuturo na pagluluto ng lechon manok. Akala nila yun na, hindi po. Hindi naman lahat makita nyo sa YouTube ay applicable doon sa commercial, o baga pang paramihan. Karamihan dyan sa YouTube, actual niluluto sa kusina lang for own consumption. Tanong dyan kung pag commercial na, pwede ba yan? Kaya failure kayo dyan kung hindi kayo mag-aaral. Isa yan. Kung mayroon na kayong discover na timpla, hindi pa rin kayo, huwag pa rin magkapante. Kailangan pa rin yung magkaroon ng test. Tikman nyo sa mga kaibigan nyo, luto kayo ilang beses, patikman nyo, tapos mga kaibigan, kahit di kaibigan, mag-imbita kayo or mapatikim kayo sa mga grupo na kung saan makapunta kayo doon, at least sila mismo yung magsabi, yung tumikim na magsabi na, oh, masarap to, pwede to. And then, i-compare nyo ito sa saan kayo pwede mag-business. So, ibig sabihin, kung sa marketing pa, competitive ba yung product mo na ila-launch mo or ibibenta mo? Anong gagawin mo kung ito ba'y competitive? Pupunta ka doon sa mga existing na mga lechonan ngayon na nandyan sa area nyo na pagtatayuan. Bibili ka sa kabila. Tikman nyo kung sino mang nandyan. Then, compare mo sa timplang mayroon kayo. So, kung sa tingin mo, mas masarap sa'yo, mas maganda. And then, kung sa tingin mo naman ay karamihan doon sa mga natikman mo ay mas masarap pa sa gawa mo, wag ka munang atraka dahil imagine nga, mag-invest ka invest ka sa griller, freezer, time and money yung mo. So, baga masayang din yan kung hindi ka competitive sa panlasa ng inyong produkto, no? So, isa yan, magiging competitive ka ba? Kung hindi yan competitive, isa yan sa rason na mag-fail ka sa business. Now, so ano bang maitutulong natin sa ating pagiging pag-competitive? Since nandito na tayo sa ating business, lechon manok, ito pong sa atin ay proven na rin. Umabot na po tayo ng more than 10 years sa business na ito. And then marami na rin tayong mga partners dyan. Mag-comment kayo dyan below sa mga partners natin para makita ng ating mga iba pang followers, iba pang mga subscribers na nandyan kayo ngayon, nakapagsimula na kayo sa ating business. So far, itong ating lechon manok ay maraming nagsabing masarap. For me, it's very competitive dahil ika nga ni meron doon sa Ilocos Sur si Maricar yata yun sabi ng kapatid ko, meron daw doong mga existing na lechonan sa area nila, Ilocos Sur. And then, hindi niya alam kung masarap ba yung mga niya until na tikman niya yung lechon manok natin using our injectable solution. And then, nagtaka siya dahil maliit lang naman yung griller niya, guys. Sabi nga ni ate ko, nasa mga capacity is
tatlong ano lang, tatlong tuhugan. So sabi ni Maricar, nung nakapag-open siya, kahit maliit lang yung litsunan niya, maraming bumibili sa kanya dahil sabi nga masarap. Yun ang pinakamasarap na litsunan na nandoon sa area. Yun ang sabi ha, hindi naman tayo nagbubuhat ng bangko, pero yun ang sabi niya. Hindi lang din naman siya ang nagsasabi, marami na rin. Si Don Franco, magiging dalawa na yung outlet niya dahil meron na rin siyang nakitang bagong outlet, i-open na rin siya. So, ibig sabihin, natatansya talaga niya na masarap ang ating lechon manok. At nung pinuntahan namin, napakaganda rin ng pwesto na kuha niya. Guys, isa rin yan, no? So, as I said, marami pong reason bakit nag-fail ang business. So, pwesto nyo kung maganda ba ang location. Location is also one of the reasons kung bakit nag-fail kayo. Ayan guys, no? So, ang isang rason kung bakit nag-fail ang isang business, specifically sa business natin, lechon manok ay ang isang location. Kaya importante na yung bago kayo magsimula, hahanapin nyo ang magandang location. Ano po ba ang mga magagandang location or strategic location na pwede nating paglagyan, no? So depende rin 'yan kung how you start your business. Kung magsimula kayo sa negosyo nyo, doon lang muna, parang practice lang. Home base kayo, okay lang. Kung wala pa kayong plano na mag-commercial talaga, open. Kung mag-start lang kayo sa bahay, siyempre, huwag kayong may-expect ng maraming binta dahil nasa bahay lang kayo eh. And then, kung sa barangay kayo, tapos yung market nyo ay limited din dahil nasa loob na kayo ng barangay, huwag kayong may-expect na maraming binta dahil nga, yun pa rin ang market nyo. Kukunti lang ang inyong market dahil nasa loob lang kayo ng subdivision, loob lang kayo ng isang barangay. So, huwag kayong ma-expect ng marami. So, the best nga location talagang hanapin nyo kung mag-commercial na kayo, doon sa open area, open space, kung saan maraming tao nakakita, maraming taong dumadaan, malapit sa maraming mga establishments, marami tulad ng mga palengke, simbahan, mga gasoline station, parkingan, ganun. Kumbaga, maraming taong nandoon na dumadaan, maraming tao na sa isang araw kahit hindi mo sasadyain na dumadaan ka sa area na yan, so, hindi mo mapansin na meron palang litsunan. Kumbaga kahit na dadaan ka lang na wala kang titingan, nakita ka agad yung pwesto mo. So kumbaga kung ikaw, dadaan ka doon sa area, nakita mo mayroong litsunan, and then everyday mo yan dinadaanan eh. Tapos makita mo, mayroong litsunan dyan, ano kaya yan? Masarap kaya yan? Ang ibig kong sabihin, yung area na maraming tao, hindi naman yung tao na doon talaga kayo sa sentro na halos wala na kayong maparkingan yung area. So, mga malapit na area na dyan. Kumbaga kahit mga how many meters na before that area or after, doon kayo maglagay ng pwesto. Isang isang signs na maganda yan, yung mayroon ng existing na litsunan. Kumbaga sa area ko mayroon ng existing na litsunan, and then malakas siya. So doon ka before that litsunan, doon ka gagawa ng outlet or after. So at least lang yung area na yan pinupuntahan ng mga taong bumibili ng lechon dahil nga nandiyan na siya nauuna siya, matagal na rin siya. Siya yung suffer ng panahon or oras na matagal siya bago na-develop. Nung na-develop na, marami nang bumibili, nandiyan ka tumatabi. So, ginagamit mo siya sa pagkuha ng market share. Kumbaga, dahil matagal na siya, na kilala ng mga tao, pumunta ng mga tao doon. So, nung tumabi ka, at masarap din ang lechon mo, nakakuha ka ng share sa kanya. So, isa yan sa magiging reference mo kung maghahanap ka ng magandang business. And then kung sa area mo ay wala pa namang lechonan, pero sa tingin mo ay marami na mga establishments, maraming taong mga dumadaan doon kahit ordinary days talaga, doon talaga dumadaan ang mga tao pauwi. So pwede ka rin
pwesto doon. Kung wala pang nauuna doon, wag ka na lang mag-alanganin. Kumbaga, pasok yan sa mga qualification mo na pwede dyan maglagay. So, maglagay ka na. Huwag ka nang matakot na baka di mabinta. Unless maraming tao, maraming dumadaan, everyday, kahit palagay mo sa sarili mo ba na kung ikaw ay pupunta doon sa sentro or sa palengke, sa simbahan, di mo sasadyain na talagang dadaan ka talaga doon sa area. Kumbaga, para siyang nandyan sa malapit sa crossing, yung visible. So kahit na wala pang nauuna, pwede mong lagyan dyan, ikaw yung mauuna. So, syempre, it will take time to establish your name. Huwag magiging kasi sa negosyo naman, hindi naman yan trabaho na kung papasok ka everyday, may sahod ka rin. So ito sa business, nagtatanim tayo, hindi tayo empleyado negosyante tayo. Tayo yung nagpapasahod sa mga tauhan natin. Hindi tayo yung sinasahuran. So kailangan you have to exert more time, more effort sa business mo dahil business mo yan pinapalago mo pa yan. At kung wala kang time, wala kang passion sa pag maintain ng inyong store, ay siyempre, mag-iisip ka na negative, mag-quit ka na agad, talagang hindi ka magsasakit sa business mo. Diba? So yan, napakaganda yung location. Isa talaga yan sa magiging failure sa isang business kung hindi mo yan mahanap, kung hindi mo alam kung paano maghanap ng magandang location, no? So yan, sinasabi ko sa inyo, yun ang mga paraan kung paano maghanap. And then isa pa, dagdag, yung hahanapin yung pwesto, besides sa meron na existing dyan, kung wala pa talagang existing, yung mga preferred talaga na pauwi ng tao. Di ba, siyempre, kailan ka ba bibili ng lechon manok? Di ba, tuwing hapon or every time na sumasahod ka, or sumasahod yung mga tao, doon talaga ang oras. Anong oras ba yan? So, mostly Friday, Saturday, Sunday. Kung anong oras man yan, so mga 4 o'clock pataas. And then, saan ba sila dumadaan? Or what time ba sila? Siyempre, doon pauwi na galing sa trabaho. So, saan ba yung mga tao nakatira ang maraming tao? Kumbaga, sa area na ito, dyan, maraming subdivision, doon sa unahan. So, at tapos ang tao ay galing dito sa sentro or talagang dumadaan doon sa sentro bago makauwi doon sa mga subdivision or mga barangays. So, doon ka pupisto sa mga areas na bago makarating doon sa mga napakaraming taong naninirahan. So, most probably talaga, in the right side, along the way, papuntang uwi ng mga tao na nagtatrabaho. Kasi, siyempre, di ba, kainan at hapunan. Bago sila makarating sa bahay, nasa thinking na nila, mag-stop over ako dyan dahil bibili ako ng lechon manok sa lechon na yan. At siyempre, nasa right side. Kung nasa left side ka, pauwi na sila, parang awkward na iikot pa sila na bibili doon sa iyo. So, nasa left side ka So, dapat, isa yan, sa tandaan mo na doon ka sa right side or right area kung saan ang mga tao ay pauwi na at doon madadaanan ka na lang, madadaanan na nila yung pwesto mo. At syempre, mas malapit mas madali Doon talaga pipili sa'yo. And then, kung masarap ang lechon mo, syempre, magbabalita na yan sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, may masarap doon na lechonan bago masarap pala yan si Don Ricardo's. Bili na kayo doon. Okay, isa yan guys sa mga maraming mga failure sa business na pwede nating pag-aaralan, no? So napakarami pa since limited ang time natin. Hanggang dito na rin sa sunod nating mga vlog, bigay pa rin tayo ng maraming example about sa mga failures sa business. So sa mga baguhan sa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share at subscribe. At huwag niyong kalimutan pinutin ang bell para every time meron tayong new videos, mapapanood niyo kaagad. Maraming salamat po at bye-bye.